Alam niyo na siguro kung saan ang spot na to. Solo dive ulit tayo mga master. At kalmado yung dagat. Nung nakaraan maalon, sana ay hindi magalit yung dagat ngayon. Shoutout kay Yadnar Fernandez Labazer at kay Ronnie M. Rolfo, pati na rin kay Jeddah Lopez from Naga, Cebu City. Dive safe always mga master at mabuhay po kayo. Ito yung isda na sumalubong sa atin mga master, isang bugaong. Medyo mailap siya kaya hindi na natin sinisid at mababaw lang naman yung pinagpwestuhan niya kaya naabot pa rin siya ng shaft natin pagkatusok natin. Medyo na-stress na naman tayo sa isdang ito dahil sobrang ingay talaga at ayaw talagang tumahimik at nagkakita ulit tayo ng isang emperor kaso alanganin pa sa size kaya sustainable spearfishing ulit tayo. Kaya pati itong blue crab na ito ay hindi na rin natin tinusok. Ito yung sinasabi kong mga blue crabs mga master na maliliit na hindi natin tinutusok. Malayo-layo na yung nalangoy natin mga master pero medyo matumal kaya namulot na lang tayo ng mga shells o manok-manok yung tawag namin dito sa amin. Kung napapansin nyo mga master ay medyo malabo talaga dito sa tabi kaya wala yung mga pusit ngayon kaya kailangan na naman nating dumiskarte. Susubukan nating tusukin itong mga maliliit na batog pati na rin yung mga maliliit na dalagang bukid pero ganito talaga ang dagat mga master. Kung kailan pa matumal ay tsaka naman hindi magpapahuli yung mga pwede sana nating pakinabangan. At ito pa mga master, good size na sana yung makabinhi kaso ayaw niya magpatusok at doon na lang daw siya sa bubo o sa fish trap dahil kahit mahuli naman daw siya ay hindi naman siya masasaktan. Napakatalino talaga ng isdang yon. Buti na lang pagdating natin dito sa unahan ay nakarating tayo sa side na medyo malinaw-linaw yung tubig at nakatusok tayo ng isang mailap na isda at nagtaka tayo kung bakit mabagal lang siyang lumangoy. Yun pala mga master, may malaking sugat pala siya sa buntot. Sinibad siguro ito ng malalaking isda at sa wakas ay may pusit na tayo nakita. Buti na lang ay malinaw yung tubig dito sa parting mababaw kaya dito yung mga pusit nagtatago. Mailap pa itong pusit na ito kaya hindi na natin na video dahil pagkatama ng ilaw ng ating flashlight ay agad-agad siyang humarurot. Buti na lang dito sa side natin siya tumakas kaya nahabol natin. At pagdating natin sa unahan ay nakadagdag pa tayo ng medyo maliit-liit nung unang natusok natin pero good size pa rin. Pahirapan talaga yung pagtusok ng pusit dahil medyo mailap sila. Buti na lang ay may blinker tayo at may sumalubong sa atin na isang good size sana na needlefish kaso hindi natin tinamaan kaya lumipat na lang tayo dito sa parting may maraming makabinhi at good size yung mga makabinhi na nagsilabasan kaya nanusok na rin tayo ng ilang piraso. Ito talaga yung mga isda na anti-zero mga master at sumasalba sa atin kapag matumal yung sampa ng mga pusit o ng ibang mga isda. May maraming mga maliliit na dalagang bukid na naman mga master pero hindi natin yan tinusok at ito na lang mga makabinhi ang tutusukin natin dahil mas malaki-laki ito kumpara sa mga dalagang bukid at napakaamo pa at madaling tusukin at may nakita tayong isang cowfish doon sa malapit lang sa pinagtusukan natin ng makabinhi. Ayos na rin to pang dagdag sa cowfish nung nakaraang dive at may malaki-laki sanang sulid mga master kaso napakabilis lumangoy at tingnan nyo mga master ganyan kalabo dito sa parting ibabaw kaya nahirapan talaga tayong maghanap ng mga isda at pati yung mga pusit ay hindi talaga sasampa kapag ganyan kalabo yung tubig dito sa tabi. Marami tayong nagkitang mga mailap na isda na malalapad sana kaso mailap talaga sila ngayon kapag walang buwan mga master ay mahirap talagang lapitan ang mga isdang ito at nakatanggal pa siya shaft ang needlefish na ito buti ay nadakma agad natin at nahawakan at bumalik na tayo dito sa pinanggalingan natin mga master dahil napakalabo talaga ng tubig at nakadagdag tayo ng mailap na isda at ito yung blessings natin sa gabing ito mga master kahit malabo yung tubig at maaga tayong umahon ay may blessings pa rin tayo at punta naman tayo sa second dive namin. Welcome mga master, hindi muna tayo magsusulo dive ngayon dahil imimingaw na tayo sa ating mga kauban. Marami kami mga master. Gapit si Takloy, si Bro may Alvin no? At doon pa si Marina at si Budo. Si Budo ay hindi na nagadayan ng mga bahaw kasi siliban na siya. Siliban na dahil yun ay
Nauna na ngang mag-dive si Manoy Alvin kaya sumunod na rin tayo. Ngunit medyo malabo din yung tubig dito mga master dahil medyo magalaw yung tubig at maalon. At kung naaalala nyo pa noong nakarang episode ay ganito rin yung agos. Sobrang lakas talaga at maalon. Malapit na siguro ang season ng amihan kaya nanusok na lang tayo ng pwede nating pakinabangan, yung mga timbungan at mga dalagang bukid na nagpipita sa atin. At ito sana yung butete, isasama sana natin. Kaso nagdalawang isip pa tayo dahil medyo maliliit pa talaga. Ayos sana kung nasa 2 kilo pataas, kukunin sana natin ito. At kakasimula pa lang din natin sa pagdadive kaya mahirapan din tayo sa paglangoy at pagkarga-karga sa mga butete kapag nagdadive tayo dahil mabigat din ang isdang yan. At baka humalo pa yung lason sa mga huli natin kaya hindi mo na tayo tutusok niyan. Kaya nanusok na lang tayo ng kabaong at pati yung lawihan ay tinusok na rin natin. Hindi na tayo pumunta sa malayo mga master at baka mas lumaki pa yung mga alon at mahirapan tayo sa pagbalik. Kaya buti na lang pagbalik natin ay nakatusok tayo ng isang good size at mamaw na pusit dito sa bandang malalim. Buti na lang talaga ay hindi tayo pinahirapan at hindi siya gumalaw doon sa ilalim mga master at hinintay niya lang tayo na tusukin siya dahil kung pinahirapan pa tayo nito at pinahabol-habol sigurado ay masyushort tayo sa hangin dahil napakalalim talaga ng pinagpwestuhan niya. Napakabait talaga ng Panginoon dahil alam niya na mahirapan talaga tayo sa panunusok ngayon kaya binigyan agad tayo ng isang good size na biyaya. Kaya kampante na tayo dahil kung kailangan na talaga nating umahon ay hindi na tayo lugi sa dive na ito. Pero so far ay okay pa naman yung dagat at yung alon mga master kaya nagpatuloy tayo ng kaunti dito sa unahan at nakadagdag pa tayo ng isang emperor. Nakalabas to kanina at palangoy-langoy at nang makita niya yung ilaw natin ay agad-agad na nagtago. Kaso lang pagkatago niya ay nakalabas yung kanyang ulo kaya wala siyang kawala sa atin. At tinusok na rin natin yung itim na triggerfish mga master at may dapag pa pala o crown of thorns sa tabi. Buti na lang hindi natin nahawakan. At syempre isasama na rin natin ang crab na ito. Unsi-unsi pala ang tawag namin sa crab na ito mga master at masarap din ang crab na ito. Kaso lang matitigas talaga yung kanyang shell at kailangan mo pang pukpukin ng martilyo. Pero dahil napakalaki na talaga ng crab na ito ay tinusok na lang natin. Total papaahon naman tayo kaya isasama na rin natin siya sa pag-ahon natin. Yung iba ay hindi na nila tinutusok ito at dinadakma na lang pero wala kasi tayong sisilan mga master at yung buyot lang na nakasabit sa baywang natin kaya hindi pwede na isisilid din natin ito ng buhay dahil siguradong mapapasigaw tayo doon sa ilalim ng tubig. At ahon na tayo mga master dahil nagsisimula nang lumaki yung mga alon at andun na yung mga kasamahan natin sa tabi. Nakaahon na rin. Maaga pala kaming umahon nasa mga 4:08 at konti lang din yung mga huli ng kasamahan natin. At ito yung mga blessings sa gabing ito mga master. Thank you Lord at may good size na pusit tayo at may pangsabaw na isda pa tayo at mga crabs. Hindi na tayo nag-expect na makakahuli pa tayo dito dahil dito lang tayo sa paligid nag-ikot-ikot mga master. At buti na lang din nakatusok si Marino ng isa ring good size na bagulan. Dito lang din yan sa tapat dahil hindi talaga kami makausa doon sa unahan dahil sa lakas ng agos at nagbabadya pa yung alon na lumaki at baka magdumagsa. Kaya maaga rin kaming umahon at si Takloy naman nakasalubong siya ng maraming grupo ng mga bawis kaso hindi niya natusok yung pinakamalapad sana. Buti na lang yung isa ay nagpaiwan at yung mga kasamahan niya ay tumakas na kaya itong isa na lang yung natusok at nagpaiwan. Suki na ni Takloy yung mga bawis o balawis sa spot na ito samantalang tayo ay hindi pa natin na-encounter yung mga grupo nila. At si Budo ay nanusok na rin ng isang butete. Malaki-laki yung nakitang butete ni Budo, nasa 2 kilos siguro pataas. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.